masyado. Pero, pag mga ganun bagay kasi tinatamad ako. Pero doon ako pupunta ngayong araw na to. Basta alam ko lang yung sasakyan, alam ko kung saan bababa, alam ko yung pupuntahan, okay na yun. Hindi na ako masyadong nagbubusisi. Bago nga po pala ang day off ko ngayong araw na to, ay napagdesisyonan ko na antemano na pumunta sa Dragon's Back. At para ma-enjoy ko din ng mag-isa yung pupuntahan kong lugar ngayong araw na to. Nanood ko po yung guide ni Ate Offroad Hong Kong para po may idea ko dun sa lugar na pupuntahan ko. So dahil nga po taga West Kowloon ako, babiyahe ako papunta sa Central. At mula sa Central, babiyahe po ako papunta sa SUK1. Yun po ata ang tamang pronunciation dun. Ang alam ko, yung pupuntahan ko is malapit din ata sa Cape de Aguilar. So parang malakas ang loob ko na kahit paano alam ko na yung lugar. Gusto ko talagang i-challenge yung sarili ko na mag-hike mag-isa. At syempre, dahil nga hindi pa naman ako professional as a solo hiker, pinili ko muna yung place kung saan tingin ko ay kakayanin kong mag-isa. Makailang minuto nga po ay dumating na ako dito sa Central. So dahil nakatira ako sa West Kowloon, from West Kowloon bumiyahe ako sa Central, and from Central mag-interchange ako papunta naman po sa SUK1. Tara, samahan niyo po ako ngayong araw na tong mag-hike sa Dragon's Back. Makalipas naman po ang ilang minuto ay nakarating na ako dito sa SUK1 at mag-exit po ako sa exit A. Doon nga po sa guide na napanood ko, ang sabi po ay paglabas ko dito sa exit A, may makikita akong bus na number 9 papunta doon sa Dragon's Back. Hi, andito na ako sa exit A. Pagka-exit ko nga po sa MTR ay mabilis ko naman pong nakita yung pila nung bus number 9, kaya naman po hindi na ako nagdalawang isip na makipila na rin po dun sa mga nauna sa akin. Makalipas naman po ang ilang mga minuto ay nagbukas na po yung bus at hudyat na po para sumakay na kami. So sumakay na po ako at ang bayad is 9.4. On the way po sa biyahe ay medyo nakakaramdam talaga ako ng onting kirot ng ulo kasi nga hindi ako masyadong nakatulog. So, buti na lang may dala akong gamot. Hindi ko na nga po pala na orasan kung ilang minutes po akong bumiyahe, pero makalipas po naman yung biyahe ko ay nakarating naman ako ng maayos dito sa Dragon's Back kung saan ako magsisimulang mag-hike. Hi! Andito na ako sa Dragon's Back. Mag-hike mag-isa. Good luck! On the way nga po pala papunta ako dito, bali pinanood ko pa ng isa pang panood yung video po ni Ate Offroad para po alam ko kung saan ako matatapos at kung ano yung gagawin ko papunta dun sa Big Wave Beach. Bali dun na rin po pala ako magtatapos at dun na ako sasakay pa uwi. Dalawa po kasi yung option, pwede akong dumiretso sa Shek-O o kaya naman ay pumunta nga doon sa Big Wave Beach. So, wala masyadong tao. As in. Okay lang yan. Kaya natin yan. Hindi pa laging kailangan may kasama. Try natin puntahan ka. Sabi, picnic site. Tingnan natin. Tingnan lang natin. Maaga pa. 7 o'clock pala. Maligaw man tayo, may oras. Sabi, bumalik ako guys kasi parang malayo yung picnic site, so baka mawala ako sa landas. Doon tayo sa tamang daan ba. Hindi natin priority na punta, wag muna natin puntahan. Pag may extra time tsaka ako babalik, tsaka ako siya pupunta. Medyo malayo, kailangan bumaba ng dagat, so mapapalayo ako dun sa
Dragon's Back na gusto kong mapuntahan. Tsaka wala akong kasama. Walang tao sa paligid. Walang sasakalolo. Ay. Medyo makirot yung ulo ko. Kasi ilang araw akong hindi mapagtutulog. Ngayon, syempre, may migraine ako, diba? Migraine. Yung mata ko, pag masakit yung ulo ko, ang tinitira niyang una yung mata ko. So, masakit siya ngayon. Pero nagdala naman ako ng gamot. So, Makirot talaga yung ulo ko, pero masaya din ako kasi nga kahit papaano may mga ilan akong nakakasalubong na nag-hike din dito sa Dragon's Back. So I feel safe naman kahit paano kasi may mga kasama din ako. Dito nga ay medyo talagang kumikirot yung ulo ko, kaya parang kailangan ko na munang uminom ng gamot. Narating ko na din yung pinaka-starting point talaga ata nitong Dragon's Back. So ito yung pinaka-view niya, ang ganda sobra. At saka maganda rin yung panahon. Kaya sana ma-enjoy ko tong araw na to. Dito naman, nag-decide na ako na uminom na talaga ng gamot para sa migraine ko. Kasi kung hindi ko siya iinuman ng gamot, hindi ako mapapaigi sa lakad ko. Pagkatapos kong uminom ng gamot, ay nagpatuloy na ako sa aking paglalakad para naman marating ko na yung gusto kong mapuntahan ngayong araw na to. ganda guys. Ang ganda dito. Sobra. So, ayun nga. Hinihingal ako. Medyo masakit yung ulo ko. Gusto ko ma-enjoy tong day off ko. Sobrang sakit ng mata ko. Buti na lang nagdala ako ng gamot. Grabe, sobrang ganda dito guys. As in, sobrang ganda. Tapos maganda pa yung panahon.
Dito sa part na to, gusto ko sanang mag video at saka kumuha ng pictures. Pero dahil sa sobrang open niya at saka sobrang hangin, hindi kakayanin ng tripod ko. So nag-decide na lang ako na magpatuloy na lang sa paglalakad. Guys, nandito na ako. Sobrang hangin. Easy hike lang pala siya. Hindi siya ganun ka. Ganda. Ganda dito. Nung narating ko na yung trigo ng Dragon's Back, gusto ko sanang umakyat dun sa pinaka-trigo niya. Kaso may dumating na couple. Nahiya naman ako, kaya sabi ko, ay wag na lang, sige, alis na ako. Kaya umalis na ako, dumiretso na ako sa lakad ko, papunta naman sa big Habang naglalakad nga ako, ay may nakita ako ditong upuan. Siyempre, aura-aura muna tayo, emote-emote. Para naman yung mga magagandang spot ay hindi masayang. Nagugutom na ako. Hindi pa ako uminom ng kape. Wala kahit ano. Yung gamot lang. Mamaya na ako magpapahinga. After na mga ilang minuto ng paglalakad, narating ko na itong intersection niya. Pagdating ko sa intersection, merong couple western. So dahil nakalimutan ko yung pinanood kong guide mula kay Ate Offroad Hong Kong, ang ginawa ko, nag-turn ako sa left. Nawala ako kasi papunta pala yun sa Shek-O. Nung inintay ko lang muna na umalis yung couple at saka ako bumalik, lumiko ako sa right side. So, iyon pala yung tamang daan papunta doon sa Big Wave Beach. So, ngayon, alam niyo na po, kaya ayokong gumawa ng how to get there. Kasi, mahina yung memory ko sa daan, sa sasakyan. Wala akong patience ba? Mas gusto ko yung mga simpleng vlog lang. Kasi at least, pagka na-record ko na siya, tapos na. Pag how to get there, kasi ang dami pang busisi. Kailangan i-priority mo yung, ay nako, basta mag-a day in my life na lang ako ba? So, eto na nga, narating ko na itong intersection. Papunta na talaga doon sa Big Wave Beach. Papunta na ako sa Big Wave. Alas 10 pa lang. Ang aga ko kasi umalis, diba? Tapos ang aga ko nagsimula. And then, hindi naman ako nagtatagal sa isang lugar. Kumukuha ako ng pictures tsaka video. And then, naglalakad na ako. Hindi ko akalain na may enjoy ko yung lakad ko ngayong araw na to kahit mag-isa lang ako. At saka nakakalibang talaga siya. Iba yung feeling kapag umaakyat ka sa bundok. Iba yung dating niya sa'yo, lalo kapag marami kang iniisip na problema tungkol sa buhay. Kahit isang araw lang makakalimutan mo talaga siya. So, dito na po ako nag-decide na magpahinga muna at kumain ng almusal. May baon kasi akong 2 pirasong sushi. So, iyon po yung kakainin ko habang nagpapahinga. Parang breakfast at saka lunch ko na siya. Tapos, bumili din ako ng apple green tea at may baon akong isang bottled water. So, yun lang yung dala ko.
Papunta na ako sa beach. Medyo lumamig kasi tumigil ako, diba? Kanina, naiinitan ako eh. Parang pagka natapos ko to ng maaga, parang gusto kong bumalik dun sa Cape de Aguilar. Kasi, maaga pa. Easy hike lang pala yung yung Dragon's Back. Dragon's Back. O Back Dragon. I don't know. No. Dragon's Back. Malapit na ako sa Big Whale. Mainit. Guys, iyon yung nilakad ko. From there, nilakad ako papaikot hanggang sa narating ko to. I'm here now guys sa Big Waves Beach. Hanap na ako ng pwedeng kainan. Tapos pahinga. Sobrang init na. So,
That's it. Pauwi na ako. Pero baka tumambay muna ako dun. Kumain. So, dito ako dadaan pa uwi.